Kumusta? Ngayon, pag-usapan natin ang isang malaking issue na nangyayari ngayon sa Asia. Oo, tama ang narinig mo, tungkol ito sa ideya ng isang Asian NATO. Si Shigeru Ishiba, ang bagong punong ministro ng Japan, ang nagsusulong nito para kontrahin ang lumalaking impluwensya ng China. Ano nga ba ang Asian NATO? Isipin mo na isa itong alyansang pangseguridad tulad ng North Atlantic Treaty Organization, pero para sa mga bansa sa Asia. Ibig sabihin, magkakasama ang mga bansa sa Asia para suportahan at protektahan ang isa't isa sa panahon ng kaguluhan. Mukhang maganda, di ba? Pero hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Tara, isa-isahin natin. Ang US, kahit nananatiling neutral sa internal na politika ng Japan, ay nagpakita ng pagdududa. Naniniwala sila na ang pagbuo ng isang formal na alyansang militar sa Asia ay maaring maging mahirap dahil sa magkaibang dinamikang geopolitical kumpara sa Europa. Dagdag pa rito, matinding tutol ang China sa ideyang ito. Nakikita nila ito bilang hakbang para limitahan ang kanilang impluwensya sa rehiyon. At sino ba naman ang hindi matatakot na makatapak sa paa ng isang higante? Kumusta naman kaya ang Pilipinas? Bilang isang bansa sa Timog Silangang Asya na may mga alitan sa dagat sa China, ang panukalang ito ay naglalagay sa atin sa isang mahirap na sitwasyon. Malaking desisyon ito na nakakaapekto sa ating patakarang panlabas at pambansang seguridad. Ngunit magkahalong damdamin ang nararamdaman tungkol dito. Nag-aalala ang ilang bansa sa Timog Silangang Asya na ang pagsali sa ganitong alyansa ay maaring magpalala ng tensyon at makasira sa kanilang relasyon sa China. Ang iba naman ay nangangamba na baka humantong ito sa karera ng armas at magpalala sa tunggalian ng US at China. Para sa Pilipinas, mataas ang nakataya. Sa isang banda, ang pagsali sa isang Asian NATO ay maaring magpalakas ng ating seguridad, lalo na sa mga alitan sa West Philippine Sea. Sa kabilang banda, kailangan nating isaalang-alang ang epekto nito sa ating relasyon sa China, na isang mahalagang kasosyo sa kalakalan. Isa pang mahalagang salik ay ang ating kakayahan. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay sumasailalim sa modernisasyon, ngunit may mga limitasyon pa rin sa kakayahan at kagamitan. Ang pagsali sa ganitong alyansa ay maaring mangailangan ng karagdagang gastos sa pagtatanggol at pagpapalakas pa ng ating kakayahang militar. Kaya, sulit ba ito? Yan ang tanong. Ang desisyon na suportahan o hindi suportahan ang panukala para sa isang Asian NATO ay isang makabuluhang hakbang para sa ating patakarang panlabas at estratehiyang pangseguridad. Kailangang maingat na timbangin ng ating gobyerno ang mga potensyal na benepisyo at panganib. Mahalaga ang pagkonsulta sa mga eksperto, stakeholder at publiko bago gumawa ng pinal na desisyon. Sa huli, ang pagpili ay magkakaroon ng pangmatagalang implikasyon para sa seguridad ng ating bansa at sa katatagan ng rehiyon. Ano ang sa tingin mo? Dapat bang sumali ang Pilipinas sa isang Asian NATO? Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panood. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga updates sa paksang ito at iba pang mahalagang issue. Manatiling may alam at ligtas.